Maligayang pagbabalik mga kasolid. Naoya Inoue pinalaga ng sinabi ni Mr. Sean Gibbons. Casimiro pasok sa world pound for pound ranking. At alas pinagtanggol ni Atty. Ed Tolentino. Pinoy na merong 11 wins, 11 knockouts, walang talo, sayang lang daw ang kartada. Iyan nga yung ating kababayang si Weljon Mindoro, at ayon nga sa mga boxing fans na nakakita ng kanyang napakagandang kartada ay tila mas magaling pa nga daw ito sa ating mga pambatong sina Nonito Donaire Jr. at Cuadro Alas, Jandar Casimiro at maging sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Dahil sa kasalukuyan itong si Weljon Mindoro ay may kartadang 11 wins, 11 knockouts, undefeated, merong isang tabla. Lumalaban nga ito sa super welterweight division at kasalukuyang number 1 sa mga Pinoy pero number 61 sa world ranking. Tinaguri ang triggerman at may edad pa lamang na 24, 5'11 ang height at tubong Dumingag, Zamboanga del Sur. Ayon nga sa mga boxing fans at sa mga netizen, kung titingnan nga daw ang kartada ay napakagaling at napakahusay nitong si Weljon Mindoro at sasabihin nga natin isa ring monster sa bakbakan. Pero kung titingnan mo ang mga nakalaban ng ating kababayan, tila puro pataba lang sa kanyang kartada. Dahil halos lahat ng nakalaban ng ating pangbatong si Weljon Mindoro ay mas marami pa ang talo kaysa sa panalo. Tulad na lang nitong una niyang nakalabong si Jerry Calao na may kartadang 0 win, 12 losses. Iisa pa nga lamang ang nakalaban ni Kabayana na merong magandang kartada. Yan nga ay si Takeshi Inoue na may kartadang 19 wins, 2 losses pero ang kanilang bakbakan ay nauwi pa nga sa tabla. At ang kanilang laban ay naganap sa Okada, Manila. Undercard nga yan sa bakbakang Casimiro kontra Pilipos Nitumbuah. Panoorin natin mga kasolid ang kaunting highlights ng bakbakan sa pagitan nitong si Weljon Mindoro at ng pangbato ng Japan na si Takeshi Inoue. Mapapansin naman natin dito mga kasolid na medyo malakas din naman itong ating kababayang si Weljon Mindoro at nakikipagsabayan din dito sa pambato ng Japan na si Takeshi Inoue. Pero hindi nga katulad ng ating inaasahan kung titingnan lang natin ang kanyang kartada na 11 wins, 11 knockouts. Pero pagdating sa isang dekalidad na kalaban ay ganito ang performance nitong si Weljon Mindoro at parang ang nauubusan din ito ng hangin. At sa naging laban nga nitong si Mindoro dito kay Takeshi Inoue, may mga nagsasabi nga buti nga daw at nauwi sa draw ang bakbakan. Dahil kung titingnang mabuti ay medyo liyamado pa itong Japanese boxer. Tinamaan ito ni Mindoro pero hindi pa rin niya ito napabagsak. At request nga ng nakararaming boxing fans, dapat nga daw ay sa susunod na laban itong si Mindoro ay isang kalidad na boksingero na rin ang makakalaban. Good luck kay kabayang Weljon Mindoro at sana nga ay mapasabak na rin sa mga totoong mandirigmas sa welterweight division tulad nitong sina Jermel Charlo, Brian Mendoza at Team Shu. Dito natin mapapatunayan kung talaga bang monster din itong si kabayan. Samantala, speaking of monster, Naoya Inoue, Japanese monster, tila pumalag nga ito sa mga binitawang salita ng MP President na si Mr. Sean Gibbons. Iyan nga ay patungkol sa paparating na laban ng kanyang kapatid na si Tacoma kontra dito kay Jerwin Pretty Boy Ancahas. Ayon nga sa Manny Pacquiao promotion na President Mr. Sean ay sigurado nang magiging kampiyon ang ating pangbatong si Jerwin Ancahas at makukuha ang panalo sa laban kontra nga dito sa kasalukuyang WBA Bantamweight Champion na si Tacoma Inoue. Hindi nga nagustuhan ng Japanese monster na si Naoya Inoue ang mga binitawang salita ng MP President Sean Gibbons at dahil nga dyan ay sinabi nitong si Naoya Inoue na si Tacoma pa rin ang mananalo sa bakbakan. Sa katunayan nga daw ay tinuro nitong si Japanese monster Naoya Inoue ang taktika kung paano tatalunin ng kanyang kapatid na si Tacoma Inoue sa laban itong si Pretty Boy Jerwin Ancahas. Para sa akin, sa tingin ko, mananalo dito si Jerwin Ancahas. Kayo mga kasolid, ano sa palagay nyo? Isang komento naman dyan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, Cuadro Alas, Jandar Casimiro, bugbog na nga sa kritiko ng mga boxing fans, lalong lalo na ng mga bashers at haters.
Ayon nga sa ilang mga boxing fans ay wala na raw pag-asang makabalik sa pagiging kampiyon ng ating pangbatong si Cuadro Alas Janel Casimiro dahil hindi nga daw maganda ang performance ipinakita sa dalawang huling laban. Yan nga ay ang laban dito kay Yokinori Oguni at Filipos Nitumba. Pero kung makikita natin mga kasolid, pinabagsak pa nga nitong si Alas itong si Oguni at umayaw nga siya laban. Pero in spite sa sinasabi nilang napakapangit na performance ipinakita ni Alas, siya pa rin ang nanatiling number 1 sa mga Pinoy active boxers at kasama pa rin siya sa pound for pound rankings na kung saan na ay pumalo nga sa 29 na rank ang ating pangbatong si Janel Casimiro. Tinalo pa nga ni Alas sa ranking ang sinasabi ng karabihang boxing fans na kasalukuyang number 1 dapat sa mga Pinoy boxers. Ito nga ay si Marlon The Nightmare Tapales. At sa mga nagsasabi namang wala na daw laban ang ating pangbatong si Janel Casimiro, relax lang dyan. Hintayin lang natin ang announcement ng Treasure Boxing Promotion dahil alam naman natin nakakontract pa rito ang ating si Angas ng Pinas. Sa mga nagsasabi namang mayabang daw ang ating pangbatong si Cuadro Alas Janel Casimiro, tila ipinagtanggol naman siya nitong si Attorney Ed Tolentino. Pakinggan natin ang mga naging pahayag at paliwanag ni Attorney Tolentino. Pero po ay may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanya silang pamaraan kung paano makukuha ang mga laban na gusto nila as his source of income. Yung pagiging medyo astig niya, it adds to his marketability. It sells kahit pa paano. Ano? Pero I'd like to believe na ito ay boxing character ni Casimiro. Hindi ito ang kanyang karakter as a human being. Kung sa bagay, malaki ang punto nitong si Attorney Ed Tolentino kaya hindi natin dapat husgahan kaagad ang karakter lamang ng ating pangbatong si Cuadro Alas Janel Casimiro kung sakaling hindi mo pa naman ito talagang lubusang kilala sa personal. Kaya sa mga boxing fans dyan, suportahan lang natin ang mga laban ng ating mga kababayang Pinoy at ang laban ng ating nag-iisang angas ng Pinas na si Cuadro Alas Janel Casimiro. Huwag na natin pansinin ang mga taong nakapaligid dito sa ating pangbatong si Janel Casimiro. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan at sa mga bagong mapapadaan sa aking munting channel, pasubscribe na rin. Mabuhay! Brrrr.